paano po natin mas strengthen ang ating faith? Unang-unang pinapalakas natin o pinapalakas so ay ang sarili kong pananampalataya. Paano po nyo nakikita pa na ang Panginoon ay may gagawin pa na nag-uumapaw sa Winluzon? Sabi nyo, in the coming years. Dahil meron tayong pananaw para sa kanila, meron tayong pangarap para sa kanila, naniniwala po ako na mayroong future ang Winluzon Avenue. Hello winners! Welcome back to Overflowing Sessions. Wow! We are now on our episode 2 dito sa ating session. And bago tayo mag-dive in sa ating topic for today, Yes? may tanong ako sa iyo, partner. Ano yan? Kinakabahan ka ba? Nakakaba ako, Kinakabahan ka. Nagdodoble na to. Unang-unang tanong. May pangalawa. Unang tanong, what is your purpose in life? Wow! Napakalalim no? na. Parang pang beauty pageant. Yes, Okay. parang galing pa ng ilalim ng lupa yung Oo. tanong na yan ha. Ang purpose ko sa buhay ay mamuhay para sa Panginoon. Wow, sabi ko sa'yo na yun, papantay ko yan eh. Minatch mo sa ating tanong. Hindi ako magpapatalo. Yes. At dahil narinig natin ang sagot mo, ngayon naman makakarinig din tayo from our fellow churchmate ng Yes. kanyang personal answer. Ano nga ba ang overflowing purpose ng buhay ng isang Kristiyano? Yes, at makakasama natin hindi Yes. lang ginagawa niya ang purpose niya bilang isang asawa, Yes. bilang isang ama, Mhm. kundi ginagawa niya din ang purpose niya bilang anak ng Panginoon. Of course. And makakasama natin si Tito Jean Apuli. Yes! Palakpakan naman po tayo Palakpakan. dyan. Yeah, we have 79,000 audience here Yes! right now. Kaya nga kinakabahan Wow. tayo. No? Napakadami. Madami. Kaya Madami. para sa atin lahat, magandang araw po sa atin lahat. Okay. Tito Jean, dahil kayo po ang tito ng lahat, makikitito po ako. Okay po. Kumusta po kayo? Gusto po namin kumustahin ang nagdaang week ng inyong buhay. Ako masaya sa ginagawa ko tulad ng routine sa pang-araw-araw, paghatid sa mga bata, sa work, lalong-lalo na sa work. Yun naman yung purpose talaga eh. And same time sa family itself. And sa church, kasama na rin yung sa church. Very busy, Yes. no? Kasi different roles ang meron si Tito Gino. But Tito Gino, coming back po sa inyong sagot, sa tingin niyo po ba, nahanap nyo ang inyong purpose sa lahat ng bagay na pinagkakabisihan nyo? Oo naman, kasi bilang isang tatay, so is responsible na maging sa mga anak, sa asawa, sa buong pamilya. So, isa na dun, yun nga, no, sabi ko kanina na naghahatid ako ng mga anak sa school and sa family, sa loob ng bahay, kailangan tumulong din sa routine. Hindi lang palagi yung nanay, di ba? So, kailangan nandun din yung tatay. At saka, the same thing yung pagtatrabaho kasi yun yung pinaka-purpose din bilang isang padre de pamilya na itaguyod yung pamilya bilang provider, bilang tatay, isa na rin protector at gabay sa mga anak at sa pamilya nga. Yes. Having said that, Tito Gino, dahil yung relasyon nyo sa pamilya nyo, nasabi nyo, paano kayo yung relasyon nyo sa Panginoon? How do you live out God's purpose in a way na nag-overflow siya sa ibang tao? Yes. Actually, ginagawa ko siya as to follow and obey. So, paano ko nasabing follow? So, bilang isang tatay, so sumusunod ako according sa act ng isang tatay. So, magdisiplina, provide, at the same time, mag-protect. Pagdating naman sa pag-obey o isang tatay na sumusunod, sa isang simbahan kasi, hindi siya magkakaroon ng overflowing kapag walang sumusunod, lalong-lalo na sa salita ng Diyos. Kasi doon siya magiging kapunuan ng isang tao. Kasi kapag hindi napupuno ang isang tao sa salita ng Diyos o sa kanyang purpose, hindi siya mananatili siyang nandun lang.
stagnant lang siya. Kumbaga, nandun lang yung pinaka laman niya. Hindi siya maaaring dumaloy sa iba pang tao. Kaya, Yes. Napakaganda na, the word obedience, hindi lang siya role ng isang kabataan, no? But Bilang isang ama. bilang isang ama, ikaw din ay sumusunod. Bilang leader, ikaw din ay sumusunod. And follow up po dyan sa sagot nyo and the word obedience. Sa tingin nyo po, paano nakakatulong yung pag-discover nyo ng personal purpose nyo para mas maging effective po ang pagsuserve nyo inside the church and even outside the church? isa na doon, before kasi parang wala lang yung pagsunod. So, the time na nakilala ko yung Panginoon, so doon ko nakita yung totoong pagsunod. Kasi even nga si Christ, di ba, siya ay sumunod sa Ama. So, paano pa kaya yung mga mananampalataya? Tulad ko na sinasabi nga na makasalanan, na wala naman talagang magiging future kung wala talagang nakakitaan ng susundan. So yun nga, dahil ako'y nakakilala sa Panginoon, nakikinig ng salita niya at nagbabasa ng salita niya, so doon ko nakita kung paano sumunod. So doon ko nakita na kapag sumusunod pala, hindi lang yun ay madali. May mga trials, may mga kabigatan, may mga pagsubok, lalong-lalo na. So doon siya nagiging matatag yung isang tao. At dahil doon, dahil napupuno ka kung ano yung kakulangan doon sa purpose na meron ng isang tao tulad ko, ay doon ko maaaring ma-share o doon makikita ng ibang tao ano ba talaga yung buhay na nag-uumapaw sa isang tao na nananampalataya kay Kristo. Yes. I No? agree. As a leader, nasabi niya as a leader, no? I know po, leader po kayo ng mga men. Yeah. Yes, leader po kayo ng men. Paano niyo po nasi-share yung purpose na yun sa kanila? Yes. Sa mga men? Nasi-share ko siya through ginagawa ko yung the way na pinapagawa ng Panginoon. Unang-una, ang isang leader, hindi siya nakikita na siya yung magmamando o siya yung magpapagawa. Kumbaga, sa leader, kailangan makita muna ng tinuturuan mo kung ano yung dapat nilang gawin. Natutunan ko yun sa mga leaders na nauna sa akin, lalo na sa mga kapastoran, kay Pastor Ronnie, na bago siya, actually hindi siya nag-uutos. Pinapakita niya kung ano yung dapat gawin. So ganun din po yung nakita ko na naging dahilan kung paano ako sumusunod. Yes, he is truly the man of Yeah. God. Ang ganda nun, no, na hindi ka lang magaling sa pagsabi ng mga words, but more so, pinapakita mo siya through actions. And maganda rin po yung nasabi nyo na ang leadership ay passing on. Yeah. Mhm. Kasi yun din yung purpose, hindi lang siya mananatili sa'yo, pero dapat mag-overflow siya. Parang sa baso, di ba? Pag nag-overflow siya, kumakalat siya. Kumakalat. So, manghawa tayo ng purpose natin. And as part po ng dahil happy anniversary po pala, no? Win 20th. Luzon, happy anniversary. 20th anniversary. 20 years of God's goodness and faithfulness. Paano nyo po nakikita na, or paano nyo po makikita na mag-overflow pa ang kamay ng Panginoon sa ating simbahan? Win Luzon Avenue. Una, nakikita ko siya once na yung mga leaders at saka yung mga workers ng isang simbahan tulad ng Windoson ay nakikitang example. Kasi bilang nakita namin na sa mga, sabi ko nga, sa mga naunang leaders, mga naunang workers, na ginagawa nila kung ano yung pinapagawa sa kanila ng Panginoon. So para maging mag-overflow pa siya, so bilang mga nasa leadership, kailangan gawin din namin kung ano yung dapat gawin sa loob ng simbahan at lalo na sa labas. Kasi doon makikita ng maraming tao na ganito pala ang isang example na kailangan kong tingnan, kailangan kong sundan para makakahawa pa siya sa ibang tao na mag-i-stand out sila na gusto ko rin maging leader sa isang ministry. Yes. Napakadaming matututunan sa buhay
ng isang tao pag alam niya kung ano ang purpose niya. Naniniwala tayo Yes. dun, no, partner? Kaya patuloy na tayo ay tumingin, our hearts are nakatuon sa Panginoon. Kasi pag nakatingin tayo sa madaming tao, magugulo tayo, masishaken, no? Kung ano yung, paano tayo tinuturuan ng Panginoon to stand Yes. firm sa purpose natin. Yes, to end this, Tito Jean, ano yung message or prayer nyo, short message sa Win Luzon as we celebrate 20 years? Ang message ko lang, una-una, happy 28th anniversary sa winners ng Luzon. At ang magiging masasabi ko lang sa mga mananampalataya na nag-church, huwag tayo tumingin, sabi mo nga, huwag tayong tumingin sa tao, kundi tumingin tayo sa ginagawa nila patungkol sa Panginoon. Kasi ang sinusundan natin ay hindi naman talaga yung mga tao na namumuno, kundi ang susundan natin ay ang totoong nangunguna, kundi ang Panginoong Hesukristo. Thank you, Tito Jean, sa pagpunta. Yes. No? Pinailakan nyo ang aming imbitasyon. Maraming salamat po. Maraming salamat po.